Di ayan nga, binidyoan ko si Mrs. at siya daw ay mamimitas ng sitaw sa likod ng bahay. Tuwang-tuwa naman sa pamimitas, gawa ng madaming bunga ngayon, gawa ho ng naulanan. Pag naulanan pala ang sitaw, dumadami ho ang kanyang bunga. Kala ko nga ho'y mamamatay na yan dahil ho sa sobrang init ho ng panahon ngayon dito sa Japan. Buti nga at nagkaroon ng bagyo dito sa Japan, kaso hindi naman ho namin naramdaman, gawa ng umulan laang ho. Hindi naman ho nagtuloy. Yun po ang pinakamaganda dito sa Fukuyama, dahil pag may in-announce ho na may bagyo, hindi rin ho natuloy. Di lumamig lang nga ho ang paligid. Pareho nga laang ho kaming kagagaling ho sa trabaho ni Mrs. Ayan nga ho, at siya daw ho ay maglalaro. Kaso naman ho, hindi ho kasya doon sa may laruan ng mga bata. At dahil umalis nga si Mrs., pupunta daw sa palengke at mamimili ng mga kakainin namin. Di ayan ho, at nilinis ko na ho at pinirapiraso ko na yung sitaw na nakuha namin ni Mrs. Sobrang dami naman ho. Tayo nga ho'y mag-aadobo. Adobong sitaw na may kasamang manok. Di ayan nga, ginayat ko na at pinagpirapiraso ko na yung pakpak ng manok na yan para may lasa naman ho yung ating lulutuin na adobo. Iniwa ko pa ho yan sa gitna para lalo hong pumasok yung lasa ng toyo doon sa loob ng manok. Dahil frozen ho yun. Di ayan nga, sinalang ko ng kawali at nilagay ko na rin yung bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na para hindi ninyo pinagtatalunan na kung ano ang uunahin. Ang bawang ba o ang sibuyas? Di, pinagsabay-sabay ko na para walang away-away. Hinintay ko lang mag-brown, tapos nilagay ko na rin ho yung manok. Isasangkot siya nga ho natin ng papagayaan para ho hindi malansa ang manok dahil frozen na ho yan. Ayan nga ho, at hinalo-halo ho natin ganyan. Pag nag-brown nga hong konti yan, ilalagay na rin ho natin yung kanyang toyo. Ayan. Tapos palalambutin lang ng konti, tapos ilalagay na rin ho yung sitaw na yan. Parang ang dami nga ho ng sitaw na yan, dahil hindi ho magkasya sa ating lutuan. Di, pahirapan nga ho sa paghalo na ng sitaw na yan, dahil malit nga ho ang ating nilutuan. Di, nung nakulangan pa nga ho ang lasa, di nilagyan ko pa ho ng toyo. Inilas ko na ho yung tuyong natitirang konti. At lalagyan na din ho natin ng asukal na ganyan. Pambalance ba yan o talagang pampalasa na yung asukal na yan? Sobrang dami naman yata. Tapos nilagyan ko na nga rin ho ng pamintang ganyan at 2 piraso ng sili para naman may pakagat-kagat sa labi. Edi ayan na nga ho. Kaunting palambot laang ho sa ating sitaw. Tapos yun, kakain na ho. Maraming salamat ho. Huwag niyong kalimutang i-share, i-like. God bless po sa lahat ng nanonood ng aking vlog.